Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See, on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies? Mercies for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Oh, for the wonderful love He has promised, promise for you and for me. Maayo gid nga adlaw, liwat mga kaabyanan, welcome gid diri sa tingog sang isa nga nagahibi sa pamingawan. Ini ang inyong manuglay kay liwat sa grasya sang Ginoo, Pastor Winston White, pastor sang Kanhawan Bible Believers Baptist Church, diri sa Nueva Valencia, Guimaras, Kanhawan, Barangay Kanhawan. Nagapasalamat gid kita sang inyong pagsunod sa aton nga program. Salamat gid sa inyong man nga mga messages. Salamat sa kaayo kag katutom sa aton nga mahal nga Dios. I hope and pray nga sa grasya sa aton mahal nga Ginoo ang aton nga programa ngani magapadayon gid nga magminister sang kamatuoran sa tagsa kag isa sa inyo mga kaabyanan, no? So sa sini nga tion ning napaabot kita sang mga maayo nga mga bagay nga aton nga matun-an sa balaan nga kasulatan, at tandaan ninyo nga sa madamo nga mga mensahe nga akon nga ginapahayag kag ginatun-an para nga ma-share ini sa mga kauturan naton, ang pinaka main focus sini sang mga mensahe naton is about God's will, no? Ang kabubuton sang mahal nga Dios sa aton nga mga kabuhi, no? Amo na ang pinaka importante, no?
So sa sini nga tion luyag ko nga magmensahe Japon sa sina nga subject kag kabay pa man nga ang mahal nga Ginoo maga-bless kag magapakamaayo gid no. Nagabukas ako sa nga akon nga Bible sa Old Testament no, 1 Samuel chapter 10 kag excited ako nga magpatpat sa inyo no. Asuno sa balaan nga kasulatan diri, then Samuel took a vial of oil no and poured it upon his head and kissed him and said, "It is not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance." No? Diri makita naton sa ato nga ginbasa nga si Prophet Samuel tagaan instructions ang mahal nga Dios nga i-anoint no, nga maging hari si Saul no at that time no sa Old Testament si King Saul no alin ini siya sa tribo sang Benjamites no. So he was anointed ready para klaro na nga siya ang maging hari sang Israel at that time. And then magabasa lang ako diri laktaw sa verse 20 sang time na nga koronahan si King Saul o kung si Saul at that time nga maging hari. Siling sang verse 20, "And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken." So ginpagtawag-tawag ang mga 12 ka tribo sang Israel no para tawgon ang kada pamilya, and then gintawag ni Samuel ang tribo ni Benjamin kay si Saul halin sa tribe ni Benjamin, the same sa tribe ni Apostle Paul. Siling sa Bible, "When he had caused the tribe of Benjamin to come near to their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken. And when they sought him, they could not be found." Wow, mga kaabyanan. Sang ginapangita na nila si Saul, nga ginanoint ni Samuel, nga para nga makurunahan ini siya, nga maging formal, nga maging hari sang Israel. The Bible says, "And when they sought him, he could not be found." Hindi nila makitaan si Samuel. So, si Saul. So, verse 22, "Therefore they inquired of the Lord farther." No? So, nagpamangkot pagit sila sa Ginoo, no? Pa, "Lord, di na to ang luyag mo nga maghari sa amon." No? So, they inquired of the Lord farther, "If the man should yet come thither." No, ba sila nga, "Lord, laton pa ni namon siya? Dayon pa ni ang coronation day na ang ining gin-anoint ni Prophet Samuel will become our king?" And then ang Ginoo ang nagsabat. Okay? "And the Lord answered, Behold, he hath hid himself among the staff." Tuto siya, nagpanago siya upod sa mga gamit ukod mga luggage no kung sa aton pa. Kung kaisa mga kabyanan daw mahamot ako sang ako nga ginabasa no. Nga iti Lord ning dayon panibala nga ang ini nga person nga ginhandom mo nga o kung gintuyo mo nga mag-lead sa amon koronahan pa no. So ang Ginoo nagsabat, "And the Lord answered, Behold, the man hid himself among the staff." Wow. So anong ginimo nila? "And they ran and fetched him thence." No? "And when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulder and upward." No? So ginkuha nila to si Saul nga nagapanago sa mga damit, no? Mga luggage. No? Ginkuha nila to. No? Kag dito sang magtindog si Saul kag magwa no siling sang Bible, "He was higher than any of the people from his shoulder and upward." Siya gid ang pinakataas no. Hindi lang na nga pinakataas, it also mean nga si Saul as far as sa iyang stature, sa iyang nawong, sa iyang kung tan-awon mo ni siya elegante no. Nabot silingon nga fit nga maging hari sa trono, and he did no, he became a king sa Israel, isa sa mga hari at that time
Although nga later on, nang makita naton nga nagkahisa ini siya kay David, bisan pa man nga bana na si David siyang isa sa mga bata ni King Saul, kita niyong invade. Amo man ang rason kung nga ang nalansang ang Ginoong Jesucristo sa krus. Kung nga ang mga religious leader at that time, handom nila nga crucify ang aton nga mahal nga Ginoo is because of invade siling gani isang Biblia, no? But that would be another topic ngayhan sa pila ka adlaw nga aton man diri nga itudlo, if the Lord allows, no? If the Lord's will, okay? So, nagwa si Saul, and Samuel said to all the people, "See ye him, tanawan niyo siya, whom the Lord had chosen," no? Ang nasa diin ang Ginoo nagpili, "that there is none like him among all the people." Wala sing pariyo kay Saul. And all the people shouted and said, "God save the king." No? Luwason sang Diyos ang hari. No? Now, mga kaabyanan, ara kita nag-decide ako nga muna nga story ang akon nga pagabasahon sa aton nga program sa sining nga tion, because diri makita naton ang isa sa pinaka-importante sa kabuhi sang tagsa ka tao. And that is finding God's perfect will. Na ikaw sa sentro sang kabubuton sang aton nga mahal nga Dios. No? Sa Bible ginadiscuss gid sang mahal nga Ginoo pirmi nga dapat ang kabuhi sang Kristohanon isa sini amo ang pagpangita, no? O kung pag-ihibalo, nga makabalaan niya kung ano ang perfect will sang mahal nga Dios sa iya nga kabuhi. No? Balan nyo ang pagkabuhi diri sa duta, mga kabyanan, nga wala sa kabubuton sang mahal nga Dios, do pariyo ina sang barko nga wala sang timon, no? Amo na gani nga ang mahal nga Dios nagasiling diri sa aton sa Ephesians chapter 5, and I pray that you will read the whole chapter of Ephesians chapter 5. Kaysa Ephesians chapter 5, ina-discuss ni Paul ang life sang isa ka believer, kung paano siya nga mag-avoid sang mga bagay nga hindi kahalamutan sa mahal nga Dios. Ginahambal dira nga dapat nga maging followers kita sang Dios as dear children, no? Ginahambal gid nga sumulunod kita. Ginahambal sa book of Ephesians chapter 5 that we should walk in love, magagawi kita sa pagigugma, subong man nga si Kristo naghigugma sa aton, kag ang priba, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour. Ginhalad ni Kristo Jesus ang iya nga kabuhi bilang halad, no, sakripisyo, agod nga ini makabayad sang aton nga mga sala, no. Pero sila nga, but fornication, and all uncleanness, kagang tanan nga kahigkuan, or covetousness, na pagpanghamkon, let it not be once named among you. Maskin makaisa, di dapat ni nga mahinganlan sa kabuhi sang matudtuod nga anak sang Dios, as becometh saints. Kaya nga anak sang Dios, no, ini siya tumuluo o kun santo. Balaan nyo sa Bible, mga kabyanan, ang santo hindi po patay. Ang santo hindi kahoy o kun metal. Ang santo amo ang tagsa ka persona nga nagtuo kay Kristo Jesus nga iya Ginoo kag manluluwas. Ina-explain ta na sa inyo nga ang salvation, it is not about religion, hindi ini paagi sa mga ginhimo kag ginbuhat naton, kundi nga ang kaluwasan, mga kabyanan, sang aton kalag. Amo nga kita nagsalig kag nagtuo sa aton manluluwas nga bugtong nagaisahanon, the Lord Jesus Christ. I hope naging klaro ina sa inyo nga pamatin-an, no? So si Paul nagasiling diri, hindi fornication, hindi uncleanness, covetousness. Verse 4, neither just filthiness, no? Hindi sa kahikuan,
nor foolish talking, wala pulos nga pag-istorya, jesting, yamuhat, no? Why kaso yan nga may sense of humor ang Diyos, ha? Ining jesting lang, kinuntob lang nga klase nga pagyamuhat, no? Papasinsyagi ka mo, ha? Which are not convenient, but rather giving of thanks, kundi magpasalamat sa Ginoo. Nga, for this you know, kaysa sini ka mo, again, liwaton ko, ha? For this you know that no whoremonger. What is a whoremonger? Ang whoremonger is a person, no? Kung may ara nga babae nga nagabaligya sa iya kaugalingon, the same sa lalaki. Okay? That is whoremonger. Okay? Nor unclean person, nor covetous man who is an idolater. Kita mo? Hindi lang gali ang pagsimba sa mga ang santos-santos amo ang idolaters, kundi bisan pa man ang pagsimba sa mga material nga bagay, mga kaabyanan. No? Covetous means, gusto ko na, I want that, ang baklon ko gidi na, bahala na, basta, that is a covetous person. And he is an idolater, siling sang word of God. Hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So itong mga ginbasa naton, sigurado gid nga wala ina sila sang mapanubli sa kaharian sang aton Ginoong Hesukristo kag sang Dios. So sa verse 6, let no man deceive you with vain words. Hindi magtugot nga may ara nga tao nga magdaya sa inyo sa walay pulos nga mga pulong. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Hindi naton pag-intrahan ini sila, mga kabyanan. Hindi ta magsunod sa sining mga loko-loko sa mga persona nga ang ila nga heart na dulman. No? Kaya di, mga kabyanan, kabalo naman kamo. Dira tanan nagahalik. So be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness. Kaysang una, where, past tense, arata sa kadulom, but now are ye light in the Lord. Subong kamo mga kapawa na sa Ginoo. Walk as children of life. Maglakat subong sang mga kabataan sang kapawa. Sang una, wala ta kakilala sa Dios. Sang una, madulom ang life. Magamo ang life. Sang una, malahubog, drug addict, wala direction, out of God's will. Subong, no, tungod sa maayong balita, after you hear the word of truth, siling sang Bible, kamo na mga kasanag sa Ginoo. Walk as children of life, because God, Jesus Himself, is the light of the world. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ nga ilang nga manluluwas, among mga kabataan sang kapawa. Hindi ba lang mga kabyanan, it is a great privilege, an honor nga ikaw mangin anak sang Dios. Abi nila ni kung isa bala pag hindi pa nagusisa ang isa ka person about the truth sang Dios. Abi niya tiaw-tiaw ulang-ulango lang ang ining mga wali nga ni mga kabyanan. Ining nga wali will guide you sa sentro sang kabubuton sang mahal nga Dios. A life without Christ is a life of vain. Wala pulos, pating glory, vain glory. Tanan nga nagakatabo sa imo kabuhi, self langgid ang ginapanumdum. A life with Jesus Christ is a life with God's purpose. Maintindihan nimo kung naa nga nagkabuhi ikaw diri sa duta. What is the reason? Naa nga ikaw nag-eskwela subong. Naa ikaw subong nagatrabaho. Naa nga may pamilya ka. Naa nga may kabataan ka. Clearly, imo ina maintindihan basta nga maglakat ikaw suno sa kabubuton sang aton mahal nga Dios. So tandaan naton nga sang una wala kita nakakilala sa Dios, pero subong ginkilala kita sang aton mahal nga Dios. Siling sang Biblia, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and in truth.
proving what is acceptable unto the Lord. Ang aton niya nagkakatabo sa kadamaan niya kung ano to ang gina-approve nila sa ilang kaugalingon ang muna. Nagapaminsar ka man balang mga kaabyanan nga once nga mag-suicide ikaw, kag plano ikaw nga mag-suicide, ginapanumdum mo bala kag nag-pray ikaw nga inibala aprobado sa mahal nga Dios. Yes, istorya ang Diyos before you do something. Lord, is this your will? Kabubuton mo bala ini? Bago mo, patyon ang isa katao, magpaminsar ka mananay bala, kag pamatud-an mo, kag Lord, imo bala ni nga plano kag handom. I-bless me Lord ang akon nga pagpahubog. I-bless me Lord ang akon pagtraidor sa akon nga pamilya. Why don't you do that? Para nga ma-realize mo kung ina God's will. Kabubuton sang Dios sa imo kabuhi. Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful work of darkness, but rather reprove them. Dapat nga sabdungon naton ang trabaho sang kadulog. Hindi nga aton pa yung sakdagon. Kag aton nga ihimayaon. Amo na gani nga sa Amerika, kontra gid sang mga tao ang nagapadlagan presidente nga against sa abortion, against sa katuntuhan. No? Wala ginasuporta. Let's have no fellowship with unfruitful works of darkness. That is God's will. For it is a shame, verse 12, even to speak of those things which are done of them in secret. Kahuluya na gani ang pagistorya sang mga tao nga ni nga ginahimo nila ini nga butang sa sikrito. Amo na mo, sikrito ang paghimo sa kasalanan. Pinano nga ba sa Bible sa verse 13? But all things that are reproved are made manifest by the light. Ang tanan nga sa labdumon, ginapahayag, ginapakita sang paagi sang kasanan. For whatsoever do it make manifest is light. Kung ano man kuno ang ginahimo sang tagsa kag isa, mapahayag ina sang kapawa. Amo na ang rason kung nga the world, evil system of the world, gusto nila nga i-eradicate ang Christianity. Gusto nila nga dulaon ang mga righteous preachers sa sininga planeta. Why? Kay mapahayag ang katikuan kung may ara kasanan. Samtang nga nagawali kita diri sang life, inayhan ang iban sa aton nga nagapamati, no? Maigo siling gani nila, matandog sang aton minsahi. What will you do kung in kaso nga naiguan ka sang minsahi, my friend? Hinulsuli lang dayon. Hindi nga masiling ka nga, hindi na ako magpamati sa tingog sang isang nga nagahibi sa kamingawan kay nabisto niya nga may kirida ako. Hindi dapat. No? Hindi naton pag-i-disdain ang manugwali because gin-bridge niya o kung gingamit ang iya nga bibig sa pagsugid sang kamatuoran sa tagsa kag isa sa aton. Di kita manago sa himpit nga kabubuton sang Dios. Ang Dios gusto niya si Saul nga maging king, and yet he was hiding among the luggage. Nagpanago. Kagamuna kun nga damo nga life sa kalibutan nga ni nga wala sang direction, wala development, kag wala determination. Because they could not find, wala sila gahimakas mga kabyanan nga magpangita para nga makalakat kag makagawi suno sa himpit nga kabubuton sang mahal nga Dios. Amo na siyang realidad. Silingan diri sa verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fool, but as wise.
Andaman naton nga ang aton pagginawi. Nagabantay kita, hindi kaangay sa mga buang-buang, kundi maging mainalamon. Aton nga padayon nga pagatunan nini,